Naiinis ka rin ba sa lamok? At madalas nga ay namamantalang iyong balat sa tuwing makakagat ka nito. Batid mo ba na gamit lamang ang lemon ay maaari mo na ngang maitaboy at makakaiwas ka na sa lamok na nakakainis at sa kagat nito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang isang simpleng hack na maaari mong gawin sa bahay lamang para makaiwas sa mga niknik, lamok at iba pang insekto. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga lamok ay madalas na makikitang lumilipad-lipad at nag-aantay ng pagkakataon upang dumapo sa inyong balat at upang sumipsip ng dugo. Madalas maraming lamok sa mga probinsya, sa mga lugar na malapit sa tubig, at sa mga masukal at maduming komunidad, lalo na nga sa panahon ng tag-ulan. At sa mga panahon nga na napakaraming lamok ang naglipana, ay tiyak na maiinis ka nga sa parati nitong pagkagat sa iyo. Subalit batid mo ba na kaya marahil madalas kang mahanap ng mga lamok ay baka dahil sa kulay ng suot mong damit? Madalas kasing ma-attract ang mga lamok sa mga kulay ng damit na itim, navy, blue at pula. Kaya next time, kapag maraming lamok, iwasan mo nang magsuot ng mga ganitong kulay ng damit. Mayroon pa ngang ibang pamamaraan na maaari mong gawin upang maitaboy din at makaiwas sa pagkakaroon ng maraming lamok sa bahay. Kagaya ng pagtatanim ng mga halamang kontra lamok katulad ng mint, rosemary at tanglad. Maaari ka ring gumamit ng kulambo habang ikaw ay natutulog, o di kaya naman ay ang pag-spray ng garlic water sa paligid ng inyong silid. Ngunit ang isa sa pinaka-epektibong home hack ay ang paggamit ng lemon at cloves. Kailangan mo lamang maghiwa ng lemon at tusukan ito ng ilang piraso ng cloves. Ilagay sa isang plato at ipwesto sa sentro o sa gilid ng inyong kwarto. Ang halimuyak o ang amoy ng lemon at cloves ay hindi lamang nagtataboy ng mga lamok, kundi nagpapaganda rin o nagpapapresko ng hangin sa paligid. Iwanan lamang ito hanggang sa ganap na matuyo na nga ang lemon at maaari mong uliting palitan kung kinakailangan. At tiyak na hindi na nga maglalagi at aaligid-aligid ang mga lamok sa inyong bahay. Isang simpleng home hack, ligtas, natural at epektibo sa pagtataboy ng mga lamok at iba pang insekto. Ikaw, nasubukan mo na rin ba ito? O ano naman ang ginagawa mo para itaboy ang mga lamok sa inyong tahanan? Alam mo ba ang mga natatanging halaman na kinatatakutan o kontra sa mga ahas? Mga uri ng halaman o kahoy na ilang palong mo lamang sa mga ahas na makikita mo sa daan ay tiyak na agad-agad silang manlulupaypay at manghihina. Isang misteryo na maaari ngayon mo pa lamang malalaman ang tunay na rason at dahilan. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga kaya kontra sa mga gumagapang na nilalang na ito na ahas ang mga puno o ilang halaman sa ating kapaligiran? Iyan ang iisa-isahin natin, kaya samahan ninyo akong tapusin ang videong ito. Ang ahas ay isang hayop sa gubat at sa parang na bahagi na ng ating kasaysayan, mapasarelihiyon man, kultura at mga tradisyon. Isang hayop na madalas na kinatatakutan dahil kapag minalas ka nga ay maaari mong ikamatay ang kamandag ng kagat nito. Subalit batid mo ba na ang ating mga ninuno pala ay mayroong mga ginagamit na mga natatanging halaman upang gawing pantaboy o pantalo sa mga naglipa ng ahas sa paligid? Mga kakaibang halaman na bukod tanging kontra
sa mga ahas, na madampian lamang sila ng mahinang hapyot ng halamang ito sa kanilang katawan, ay agad-agad silang manghihina o maaaring mamatay. Mayroon ka na bang idea o halaman o puno na naiisip? Number 6. Lagnob o puno ng hawili. Ang punong ito ay madalas mong makikita sa mga kagubatan. Isang uri ng lumalaking puno na nagtataglay nga ng mga mabibilog na bunga at madagtang mga sanga. Ang puno ng lagnob ay mainam na herbal na maaari mong itapal sa nananakit na sentido. At isa ito sa puno o halaman na maaari mong kunin at gawing patpat na pamalo sa masasalubong mong ahas. Number 5. Lunas bundok. Ang punong ito naman ay literal na mabisa dahil maging ang katas ng pinagpakuluan ng mga sanga nito ay mainam na ipainom at gawing lunas sa kagat ng ahas. Gayon din mismo ang puno nito. Dahil sa angking bisa ng halamang ito, kahit pa nga ang amoy lamang o scent ng puno nito ay maaari nang makapagpahina sa mapapalo mong ahas. Number 4. Kawayang tinikan. Isa ang kawayan sa pinakamatibay na damo na maaari mo ngang makita. Ang matitigas nitong katawan ay normal lamang na ginagawang pamalo. Subalit mayroon itong kakaibang epekto kung sa ahas mo ito gagamitin. Ito ay animoy isang malakas na sandata na hindi nila kayang tagalan at agad-agad din silang mamamatay. Number 3. Malunggay. Ang halamang malunggay ay kilala lamang natin bilang punong gulay. Ang dahon at bunga nito na mainam ngang sangkap sa mga lutuin. Ngunit maging ang malunggay ay kabilang sa mga halamang kontra sa ahas, na maipalo mo lamang sa bahagi ng kanilang katawan ay agad silang manglulupasay at sobrang manghihina. Number 2. Uway o ratan. Ang uway naman o ratan ay isang halamang kilalang ginagamit sa paggawa ng mga muebles at furnitures, gaya ng upuan, mesa, basket at sofa. Subalit, sa mga probinsya ay ginagamit din itong pamalo sa mga makukulit na bata noon. Ngunit bukod pa rito ay isa ang uway sa pinakamainam na pantaboy at pangontra sa ahas. Ang katawan ng uway ay nababalot ng tinik, subalit kahit wala na nga ang mga tinik nito, ay mistulang naroon pa rin ang kirot para sa mga ahas na mapapalo nito. Number 1. Tagbak. Kung ikaw naman ay magtutungo sa kagubatan, isa ang halaman o puno ng tagbak na dapat mong tangan. Dahil isa ito sa pinakamabisang pumatay o pantaboy ng mga ahas. Ang tagbak ay isang klase ng luya, kung kaya naman ito ay nagtataglay ng malakas na maanghang na amoy. Ito ay mayroong bunga na animoy bayabas at napakatamis. Subalit ang tagbak, di tulad ng ibang halamang kontra ahas, ay mayroon palang sinaunang kwento at interpretasyon kung bakit ito kinatatakutan at iniilagan ng mga ahas. Ayon sa kwento, mayroon daw dalawang magkasintahan na labis na nagmamahalan, ang dalagang si Tagbak at ang binatang si Bagakay. Subalit hindi sang-ayon ang kanilang mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit mas pinili pa rin nilang magsama at magtanan. Subalit sa tulong ng isang magaling na manggagamot, ay agad-agad din silang natuntun at naparusahan. Si Tagbak nga ay ginawa raw isang ligaw na halaman at si Bagakay naman bilang isang gumagapang na nilalang na kilala nga natin bilang ahas. Ayon raw sa naglapat ng sumpa sa kanila ay hindi sila maaaring maglapit sapagkat kung ito ay kanilang gagawin ay mas titindi ang bisa ng sumpa. Subalit may katotohanan man ang sinaunang kwentong ito o wala, ay isa lamang ang sigurado, na sadyang mayroon talagang mga natatanging halaman na para sa mga ahas sa isang mabisang pangontra na maaaring bunga ng mga sangkap
na tinataglay ng bawat halaman. Marami bang langaw sa inyong lugar, sa inyong bakuran, o maging sa loob ng inyong bahay? Dahil siguradong masisira ang araw mo kung ang inihahanda mong masarap na pagkain o ulam ay ang mga nagliliparang mga langaw nga ang unang makikinabang. Kaya naman halika dahil sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga halamang maaari mong itanim sa bahay na mahusay palang nagtataboy ng mga langaw. Hello, what's up? Your best here. Ang mga langaw o flies ay isang klase ng insekto sa hanay ng mga diptera. Ugali ng mga langaw na ito ang dumapo sa mga marurumi o nabubulok na pagkain at bagay at saka dadapong muli sa mga pagkain natin. Kaya naman hindi lamang nakainis ang napakaruming uri ng insektong ito. Minsan kahit pa nga takpan mo ng food cover ang pagkain, ay nagagawa pa rin nila itong pasukin. Kaya naman naglista tayo ng mga magandang solusyon upang maitaboy ang mga langaw na ito sa ating tahanan. Iyan ay sa pamamagitan lamang ng pagtatanim ng ilang mga piling halaman o mga houseplant. Number 1. Tanglad o lemongrass. Isa ang tanglad sa pinakamahusay na halamang pantaboy o iniiwasan ng mga langaw. Ang malakas nitong lemon-like scent o amoy ay masama sa kanilang sensitibong olfactory receptors at nagsisilbing dahilan upang kanilang iwasan ang halamang ito. Number 2. Catnip. Ang halamang catnip na kilala bilang paboritong halaman at nilalarungan ng mga alaga nating pusa, ang siyang isa rin sa pinaka-epektibong pantaboy ng mga langaw sa tahanan. Ayon sa pag-aaral sa University of Nebraska, napatunayang ang halimuyak ng catnip plant o catnip oil buhat dito ay 95% mabisa sa pagtataboy ng langaw at iba pang insekto. Kaya nga mahusay itong itanim sa bakuran o kaya ay sa hardin. Number 3. Venus flytrap. Hindi na nga nakapagtataka na sa pangalan pa lamang ng halamang ito ay panghuli na ng langaw. Sapagkat ito talaga ang espesyal na kakayahan ng Venus flytrap. Ang halimuyak ng bulaklak nito ay umaakit sa mga langaw at pagdakay tumatrap sa kanila upang maging pagkain. Kaya naman mainam nga itong ipwesto sa bintana o di kaya naman ay sa gilid ng pintuan. Number 4. Chives. Ang chives o kutsay ay isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga Amaridaceae, nakauri ng sibuyas, bawang at mga leek. Mahalimuyak din ito katulad ng tanglad, kaya ito ay mahusay rin sa pagtataboy ng mga ilang insekto, partikular ng mga langaw. Number 5. Nasturtiums. Kung nais mo naman ang halamang hindi lamang basta pantaboy ng langaw at namumulaklak din ng mga makukulay at magaganda, ang halamang nasturtiums ang mainam para sa inyo. Mga halamang maganda sa paningin at kapaki-pakinabang ay mahusay din pala sa pagtataboy ng mga langaw. Kalakip nito ay syempre laging takpan ang inyong pagkain sa mesa, laging panatilihing malinis ang paligid, at maaari ding magsindi ng kandila o lagyan ng net ang pintuan man o bintana. Ikaw, may tanim ka na bang ilan sa mga halamang ating nabanggit? Mapuputing bagay, nakadikit sa sanga o sa ilalim ng mga dahon. Animoy mga bulak, pero sumasayaw? Ano nga ba ang mga bagay na ito? At pwede mo pa raw makain.
Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay medyo tibayan mo ng sikmura sapagkat pag-uusapan natin ang kakaibang bagay na gumagalaw-galaw sa ilalim ng mga puno o sanga ng kahoy. Nakakita ka na ba nito? Ano nga kaya ang mga nilalang o ang mga bagay na ito na madalas mong makikita sa ilalim ng mga dahon o sa ilalim ng mga sanga? Ito ang tinatawag na bleach blight aphids o boogie-woogie aphids, isang uri ng insekto na kabilang sa order ng mga Hemiptera. Maliliit lamang ang insektong ito na halos kasing laki ng mga langgam. Subalit mas mapupuna mo ang mga animoy silk o mga puting bulak na nasa kanilang mga buntot. Ang mga aphids ay maraming klase. May mga kulay berde, brown, na kadalasan mo nga ring makikita sa mga pananimong gulay. Ngunit ang isang ito ay labis na kakaiba, sapagkat sa oras na madistorbo mo o magalaw sila, ay kagad silang sasayaw-sayaw. Kaya nga sila binansagan na boogie-woogie aphids. Mabilis ring dumami ang mga insektong ito, at kaya nga nitong balutin ang ilang mga puno ng beech tree na paborito nilang tirahan. Hindi naman perwisyo ang mga insektong ito na pawang kinakain nga lamang ang mga matatamis na dagta ng mga puno o halaman. Subalit mas magigimbal ka na maaari mo rin daw makain ang mga aphids na ito. Ayon pa nga sa FDA o Food and Drug Administration, ang aksidente mong pagkakain nito ay walang problema. At kahit pa nga ang 60 piraso nito ang ikonsumo mo o mahigit sa isang tasa nito, ay wala itong magiging masamang epekto sa kalusugan mo. Batid mo rin ba na ang mga matatapang na tao na handang sumubok na tumikim nga ng mga iba't ibang exotic na putahe gaya ng isang ito ay tinatawag palang ethnomophagi? Ikaw, kaya mo rin bang subukan ito? Nakakita ka na ba ng bagay na ito o ng insektong boogie-woogie aphids? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.